Huwag mo nang takpan yan. I've touched and kissed every inch of that already. Ang binata sabay ng palahaw na tawa. Bigla tuloy si Shainang nakaramdam ng erection habang inaalalang katatapos ng napag-iisa ng kanilang katawan. Bastos, lumaban ka nga. Inis na sabi ng dalaga na halos pulang-pulang mukha sa kahiyan. Why don't we do it here, darling? Pinapungay pa ni Clyde ang mata pero bigla tong napatawa ng malakas. Huwag mo kong lalapitan. Ano ba? Saad niya na hindi alam ang gagawin habang parang bingi ito na sige sa paglapit. Agad siya nitong sinaklit sa bewang at pinaglapit ang kanilang katawan. Parang magnet na nagdikit ang katawan nila at balagay ng dalaga. Masusunog siya sa init kahit naroon ng shower. You ignite the fire within me. How can I resist? Anong binata habang nakaglu ang mga mata nito sa kanya. Napalinok ang dalaga, lalo nang maramdaman ang nakatayong sandata sa kanyang harap. Parang nahihipnotismo ang buong katawan niya at wala sa sarili. Nagpatianod sa mga haplos ito sa kanya. Tinutugon pa rin niya mga halik ni Clyde sa labi niya at napapaungol siya nang halikan siya nito pababa. It is the best sensation she had felt at wala siyang kakayang kontrolin ng sarili sa pagkakataon yun. Nagkangitian pa sila pareho na magtama ang mga mata nila pagkatapos na mainit nilang eksena habang naliligo. Ang dalagang unang umalis sa tapat ng shower. Agad din ni Clyde kinuha ang towel at saka lumabas. Sa labas siya ng banyo mag-dry up kasi baka kuno na namang maisipan ng lalaki at mapasubo na naman ang ano niya. Napailing ang dalaga sa sarili sa isiping iyon. Imagine na kapag 2 rounds na siya, wala pang 1.5 oras. Nagda-dry na ng buhok ang dalaga nang lumabas sa banyo sa Clyde, hubot-hubad. Biglang tumalikod ang dalaga pagkakita dito. Your fault. Wala akong mahagilap na towel sa banyo mo. Natatawang saad ng binata sa nakitang reaksyon niya. Agad tumayo ang dalaga at nakatalikod pa rin habang tinungo ang cabinet at kumuha ng towel para dito. 3 beses mo nang inangkay ng katawang to, nahihiya ka pa? Paratak pa ni Clyde na saad habang inaabot ni Shane ang tuwala dito. Lalong nahiya ang dalaga at sobrang pinamulahan siya ng mukha. Magbihis ka na nga, mamaya, mahanginan pa ang tiyan mo dyan. Patay mali siyang saad niya, tinungo ang blow dry at pinagpatuloy ang pagpapatayo niya ng buhok. Nakatawa pa rin si Clyde habang tinapis sa katawan ng towel nang bigla tumunog ang cellphone mula sa kung saan. Nahagilap niya to sa may ibaba ng kama kasama ng kanyang mga damit. Na makita ko sinong tumatawag agad siyang lumabas nang di nagpapaalam. Naghibit ng balikat ang dalaga sa ginawin nito. Ano bang pake niya? Gusto na nga niyang matapos ang ginagawa at nang makahiga na rin siya dahil ramdam niya na ang matinding pagod. Magkakasunod na tunog ng alarm clock ang nagpapalikwas kay Shaina kinaumagahan. Sobrang antok na antok siya at nararamdaman niyang masakit ang buong katawan. Subalit di tumigil sa pambabulahong orasan niya, kaya napilitan siyang tumayo. Bigla pa siyang kumaripas papunta sa banyo sapagkat malilate na siya sa trabaho. Agad siya naglagay ng toothpaste sa sipilyo, saka humarap sa salamin. Ngunit muntik mapasigaw na makita ang mga nangingitim na parang pantal-pantal sa kanyang leeg. Reminding her what happened last night. Shocking! Saad niyang napapamura sa sarili habang di malaman anong gagawin para maitago ang mga yon. Naiinis siya sa binata. Bigla dahil sa paglalagay nito sa leeg niya. Buti sana kung dito visible, lalo sa nakaredy niyang damit. Naghalongkat pa siya ng iba at mas lalo naghatid sa kanya ng paggalit sa trabaho. Butit meron siyang turtleneck na white blouse, kaya tatakpan ng mga yon lalo't sinuot na rin ang kanyang blazer. Nagmadali siyang lumabas sa kwarto pagkabihis, ngunit agad-agad napatras na makitang binata sa may pintuan. Naka-coat and tie habang nakapumulsa sa paghintay. Ang gwapo at ang bango-bangong tingnan. Hey, saan ka pupunta? Biglang saad ni Clyde na makita siyang tumalikod. May nalimutan ako sa kwarto. Saad niyang pabalik sa pinanggalingan. Agad siyang napaupo sa higaan pagkapasok. Parang di niya alam ang gagawin. Parang nahihiya siya dito na ewan. Maya-maya'y tumayo siya at lumabas. Nakapag-isip din siya. Magpe-pretend pala siyang parang walang nangyari. Paglabas ng silid, dire-diretso siya sa main door. I will drop you to your office. What? Mulagat na dito. Wag na, baka malate ka sa office mo. I insist. Pinal nitong saad kaya wala siyang nagawa. You are not in your uniform today. May meeting ka outside. Tanong nito habang nasa daan na sila. Bigla siya nakaramdam ng inis at di niya namalay ng mapasimangot. Kasalanan mo. Tumaas ang kilid ng binata. Huwag ka na magmaang-maangan dyan. Alam ko namang sinadya mo to. What?
Imbes mainis ang binata, napangiti siya sa paghurumentado nito. He knows. Nadiinan niya ang ginawang paghalik at nagmarka sa kanyang leeg. Tasty as snack. Mahinang bulong ni Clyden sa sarili pero nakarating sa pandinig ng dalaga. Agad uminit ang mukha niya at nabigwasan niya to ng di oras. Gumewang pa ang sasakyan nila dahil umiwas ang binata sa ginawa niya. Ouch! I'm driving! Hindi ka nakakatuwa. Itabi mo dyan sa may kanto. Bababa ako? Kain muna tayo. Di pa tayo nag-breakfast. Ikaw na lang. Daan ako dyan sa Jollibee. I insist. Mr. Villacorda. Yes, Mrs. Villacorda? Nakangiting saad ni Clyde sa kanya, ngunit lalo nagseryoso ang mukha niya. Di ako nagbibiro. Me too. Bababa nga ako dyan. Matigas na saad ni Shaina dito, kaya hinihinto ni Clyde sa tabi ang sasakyan. Agad niyang kinapa ang doorknob pero di niya mabuksan. Give me 2 reasons kung bakit hindi ka sasama sa akin para mag-breakfast at ihatid sa office niyo. Seryosong pahayag ni Clyde na humarap sa kanya. Medyo naaasiwa pang dalaga sapagkat ang masungit na Clyde na naman ang nasa harapan niya. Wala. Gusto ko lang dito mababa at maglakad. Saad niya ngunit nang aarok ang mata nito na animo, hindi kumbinsido sa rason niya. Alright. Baka may makakita sa atin at pagkamalan ka nilang jowa ko. O di kaya sabihin nilang may mayaman akong suitor at kung ano-ano pa. Napataas ang kilay ni Clyde sa sinabi niya. Pangalawa, let's be civil to each other. We both know what will happen after 3 years. We should not invest any emotional connection and eating together is not a good idea. How about having make love with each other 2 or 3 times? Init lang naman ng katawan yon. After that, we can pretend na walang nangyaring ganon between us. Wow, what a nice view coming from you, ha? Huwag na tayong magplastikan. Alam ko namang gaano kakagalit sa akin and I'm so sorry for that. Don't worry, hindi ako magiging problema sa'yo until we get annulled. Sure, thank you. Anong dalaga, medyo relieved. Kahit paano gumana ang loob niya dahil nakausap niya to at nasabi niyang gusto. Take care. Saad niya bago buksan ang sasakyan at bumaba dito. Pagkababa ng dalaga, agad pinaharurot ni Clyden ang kanyang sasakyan na akala mo makikipagkarera. Di niya alam kung sa dalaga siya nagagalit or sa kanyang sarili, ngunit ramdam niyang mabigat ang kanyang loob. Pagpasok niya sa opisina, nagkulong siya. Kahit gustuhin man niyang mag-concentrate sa ginagawa, naroon pa rin sa utak niya ang mga binitawang kataga ng dalaga. Init lang ng katawan. She can't be serious. Mariing saad ni Clyde sa sarili. Alam niya na kapag nagdikit ang kanilang katawan, may sariling pag-iisip pa mga to and sure naman siya nag-e-enjoy ang dalaga dito. Liar! Ines na saad niya at naging sanhiyon nang di magandang mood niya maghapon. Kung di siya nakabulyaw sa mga tao sa paligid niya, napakasungit naman niya sa mga to. Wow, grabing schedule to ha. May plano yatang kumpanya na hindi na tayo uuwi sa mga bahay natin ha. Si Carla nang mapa sa kamay ng bawat isang schedule nila for the whole month. Kaya nga, sipag-sipag natin para tayong tagapagmana ng kumpanya. Natatawa ring saad ni Shaina. Base sa sked niya, the whole month siyang out of the country para sa presentations and seminars. Di na talaga tayo magkakajowa nito. Saad na isang kasama at nagkatawanan silang lahat. Kahit nakakapagod ang trabaho nilang travel doon, travel dito, nag-e-enjoy ng husto sa Shaina. Yung mga lugar na sa libro lang at internet nakikita, napupunta niya na ngayon dahil sa trabaho niya. Mapa Pilipinas, Asia, Europe o Amerika. Ang dami-dami na rin niyang mga nakakasamang iba't ibang lahi at puro paghangang masasabi niya sa mga to. Marami rin nagpapahangin sa kanya pero suot-suot niyang wedding ring kuno para lang walang kumulit sa kanya. Sa estado niya ngayon, hindi niya iniisip pumasok sa isang relasyon. Kahit paano nakatatak din sa isipan niyang kasal pa rin siya, kahit mapapawalang bisa din to sa mga susunod na taon. Kamusta rin kaya ang kanyang asawa? Hindi na to nawawala sa kanyang isip. Ganito pala kapag merong physical contact na nangyari sa dalawang tao, hindi mawala-wala sa isip. Butit naging busy siya sa trabaho dahil kung hindi, parang mababaliw siya. Kahit di niya aminin, miss niya na ito. Butit meron tong nakatagong larawan sa cellphone niya at sinaset na wallpaper kapag naka-out of town. Boss, tumawag pong A&B, nagpapasked for a meeting. Si Grace ang secretary ni Clyden. Medyo aloof to sa amo dahil halos isang buwan nang di makausap ng matino. What's the agenda? It's about our business proposal, sir. Who is the person in charge? A certain Miss Lily Dizon, head of the communication department of A&B, sir.
Tell them I'm not interested. Copy, sir. Wait, tell them to send Miss Shaina Aguas instead? Napangisi ang binata. After a long time, ngayon lang siya ulit napangisi ng ganito. Wala siyang balita tungkol dito since she asked for a civil relationship. He went to the house pero nakabibiging katahimikan ang nadadatnan. He went to the villa. His mom might tell something about where she is pero wala tong nababanggit. He misses her and it makes her day even worse. Maya-maya kumatok ulit si Grace. Excuse me sir, A and B would like to apologize but Miss Shaina Aguas is currently out of the country. Where? Hindi po sinabi sir but she's coming back na daw po. Ah, okay. Good news that she's coming back. Naiisip niyang puntahan ng A and B at tanungin kung sang lupalop makikitang dalaga ngayon. Palabas pa lang si Shaina sa eroplano nang tumunog ang kanyang cellphone. Si Mrs. Villacorda iyon. Nasa malapit daw to and asking for a lunch date. Tiningnan niya ang kanyang relong pambisig at pasado 11:00 na ng umaga. Kumakalam na rin pala ang kanyang sikmura. Tamang-tama meron pa siyang enough time para i-meet ang ginang. Bigla kasing may emergency si Carla at nakiusap na siya munang pupunta sa seminar nito sa Cebu. 2:00 naman ang flight niya kaya't may time pa siyang kumuha ng gamit sa bahay niya. Hello tita! Ang dalagang binigyan ng beso-beso ang ginang. Sa isang cozy restaurant na pili nitong place para sa date nila. Masasarap ang pagkain at natatakam siyang makita ang nakahaing mga pagkain. I'm craving for these foods at ikaw ang naisip kong kasama. I know favorite mo to. I love it tita. Nawala ang jetlag ko. Excited niyang pahayag dahil gutom na rin siya. Tama ngang narinig ko, you just came from abroad? Oo tita, almost 1 month ang seminar ko. Magta-travel ulit ako mamaya papuntang Cebu. Again? Di ka ba napapagod iha? Nako, hindi po. Nag-e-enjoy po ako. I can see it. Pagbalik mo, magbanding tayo sa spa. Oh, I love that too, tita. Lalong masiyahan ang dalaga sa tinura nito. Miss din niya ang ginang dahil napakabait nito. Tinuring siyang parang anak. Someone is here. Si Ginang Villacorda na nakatanaw sa may likuran niya. Dito bingan ang dalaga sapagkat busy sa pagbiyak na masarap na alimango. Hello there, andito lang din pala kayo. Si Clyden agad na sentrong paningin sa dalagang kasama ng ina. Yes, iho, nagutom ako sa seafoods and so lucky that Shaina did find time to accompany me here. Hi, maiksing bati ni Shaina dito. Di niya alam kung ngingiti ba siya o hindi. Nando naman kasi ang kabog sa dibdib niya tuwing nasa harapan ng binata. Ewan niya't parang automatic na lang ang puso niya na biglang nag-irregular ang tibok kapag nandyan sa tabi-tabi si Clyden. Lalo siyang naging uncomfortable na nakamasid lang to sa kanya. Do you have lunch meeting here, iho? Umupo ka na lang kaya dito at samahan mo kaming kumain. No ma, I have a... Clyde, I'm sorry, I'm late, darling. Mula sa kung saan, sumulpot ang isang magandang babae. Tanda niya si Diana, ang napakaganda at sexing babae na pinakilala ni Clyde one time sa villa. Oh, hello tita, it's so nice to see you here po. Di sinabi ni Clyde, nandito po kayo, sana nakadala ko ng gift po para sa inyo. Hello there, Iha, no problem. After all, it's just a coincidence na nakita kami dito. I'm having a date with my daughter and daughter's best friend. Ang ginang sa kanyang presensya. Oh, hi there, I'm Diana. Hi, I'm Shaina. Matipid niyang pahayag. Nice to meet you, Shaina. How sweet of you and tita dating together. Nakakainggit ang babae. Malambing, pinulupot ang kamay sa braso ng binata. Actually, Shaina just spared a little time just for this. Mamaya lilipad na naman yan papuntang Cebu. Di ko na nga nahagilap. Oh, if you wanna join us, you can too join us. Anang ginang, patay mali siya lang din ang dalagang, pinagpatuloy ang pagkain. Oh, I love that idea. Darling, let's join them. Gusto ko rin makipagkwentuhan kay tita. Sa hestyon ng babae at walang nagawa si Clyde, kundi umupo sa tabi ng ina. Ang jahe silang magkaharap ni Shaina, anima walang pakialam sa presensya nila. Madaldal si Diana at nagpapakit sa nanay ng binata, kaya di siguro nahalata ang tensong namamagitan sa dalawa. I heard you just got home. Aalis ka na naman? Yeah, may emergency kasi yung isang kasama ko and ako yung hahalili sa kanya. Ang dalaga nandi man lang tinignan to. Bagkos binilisan ng pagkain at lalong naalala ang biyahe niya mamaya. You're so good. Kung iba yan walang pakialam lalo't kararating lang. Sabat ni Diana at nginitian ni Shaina to. Pagkatapos ng dessert, tinignan ng dalagang orasan. Mag-aalauna na at di pa siya nakakakuha ng gamit kaya nagpaalam na siya sa mga to. Ihahatid na kita.
Anong binata kung kaya't biglang lumaki ang mga mata niya. Paano mag-decide niya hatid siya nito samantalang nasa harap ang kadate niya? Naku, wag na. I insist. Baka sabihin mo naman sa kapatid ko, wala akong puso. Let's go. Teka lang, hindi pa nga ako nagpapaalam sa mama mo eh. Alam na niya yun. Sinabi mo na kanina, di ba? Paano yung date mo? Bahala na si mama dun. Pero, what? Wala. Kunot ang noon, nagpatianot siya habang hila-hila siya palabas. Di nakakatawa yung company ninyo. Binasag ng binatang katahimikan. Inismira ni Shaina to dahil di niya mahanap sa isip pat nasabi niya yon. Akala niya yata wala kayong bahay na uuwian. Halatang inis na sabi ni Clyde. Okay lang, si Carla kasing nakatokang pupunta doon, may emergency siya. And so, she's my friend at nakiusap siya sa akin. Wow, acting like a good friend. I wonder kung meron din siyang kapatid na lalaki. Sarkastikong pahayag ng binata. Kurot noong tiningnan ni Shaina to. What do you mean? Baka isang umaga, magising din yon may katabi sa higaan. Wala sa sariling saad ni Clyde. Nagpantay-gantengan ng dalaga sa sinabi nito. Pinili na lang niyang tingnan ito ng matalim at manahimik. Nakaukit sa utak ng binata na ganun siya. Bakit pa ba siya magsasayang ng laway sa kakapaliwanag dito? Binaling niya sa labas ang atensyon kaysa makipagtalo dito. Kung kaya't di pa to nakakapark na mabuti, bumaba na siya ng sasakyan at tinungo agad ang silid. Binuksan ang cabinet, naglagay ng malinis na damit sa isang maleta. Pagkatapos kinuha ang towel at tumuloy sa banyo. Kailangan niya ng isang bonggang ligo dahil hindi na rin siya komportable sa nararamdamang lagkit sa katawan. Kahapon pa kasing ligo niya dahil matagal din ang biyahe galing Europe. Pagkatapos magsawa ng shower, nagtapis lang ng towel at lumabas ng banyo. Muntik siyang mapaurang pabalik na makita ang binata, kampanting nahiga sa kanyang higaan. Bagkos nagpretend siyang parang wala lang, tinungo ang kinalalagyan ng damit. Dress na puti ang nihanda niya. Magbabiyahe siya at komportable siya sa ganong suot. Preskong-presko kasi sa katawan ng puti kaya't di na siya inang mahanap ang sarili sa pagsusuot ng dekolor. Akmang isusuot ng dalaga ang damit niya na magulantang siya sa yakap mula sa likod. Namatanda siya sa pagkabigla, lalo't ang init-init ng katawang nadikit sa likod niya. Can't you stay? Ramdam niya ang may lititong hiningang dumapo sa kanyang pisngi. Naparunok siya ng sunod-sunod. Feeling niya'y biglang tatamaan ng kidlat at nakuryenteng buo niyang katawan. I miss you. Saad pa ng binata kung kahit halos di na rin niya marinig ang sarili sa lakas ng kanyang dibdib. Parang masarap din sa kanyang pandinig ang pagkakasambit nito na namiss siya nito. Madalas niyang pangarap na magkaroon sila ulit ng engkwentrong ganito. She missed him more than he missed her. Lihim na siya inang minurang sarili. Paano niya paninindigan na sinabi niya nang last silang magkita kung gantong konting haplos lang bibigay na siya? Napapikit siya. Kailangan gisingin ng sarili. Pagkapit ng dalaga, agad dumampi ang labi ng binata sa labi niya. Gusto niyang magprotesta ngunit sakop na nito ang bibig niya hanggang mawalan siya ng kontrol sa sarili and she is now under his spell. Agad bumalikwas ng bangon ng dalaga pagkatapos ng mainit na pagdiniig ngunit di siya pinakawalan ng binata bagkos kinulong siya sa kanyang mga bisig. Malilate na ako sa flight ko. Protesta niya rito. Kahit gustong-gusto ng katawan niyang magpabihag sa mga bisig nito. You'll catch the 7 p.m. flight. Dito ka muna sa tabi ko. Pero magsasalita pa siya ng dalaga, sinelyuhan na ni Clyde ang halik ang kanyang bibig. Nabigla pa siya kunwari pero di naglaon. Tinugon naman niya ito. The best feeling when you finally kiss the person you have missed. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.